Binigyan kayo ng lola mo at ng kapatid mo ng dalawang zongzi. Isa ay matamis na zongzi. Inunahan ng kapatid ang pagpili ng matamis na zongzi. At wala kang ibang pagpipilian kundi kainin ng maalat na zongzi. Lalong gwapo ang kapatid matapos kainin ng matamis na zongzi. Bago ang college entrance exam ay sama-sama sa mga pasaway. Pagpasok sa universidad ay naging idol ng campus. Kalaunan ay pumasok sa industriya ng aliwan at nakakuha ng maraming tagahanga. Pagkalipas ng 10 taon ay nawala ang epekto ng zongzi. Biglang bumagsak ang itsura ng kapatid. Nawala sa kanya ang lahat ng pabor na nakuha dahil sa itsura. Nagpanik ang kapatid. Para mapanatili ang dati niyang buhay ay baliw siyang nagpa-plastic surgery. Pati lahat ng ipon niya ay ibinuhos dito. Habang dumarami ang operasyon, unti-unti ring lumitaw ang mga masamang epekto. Nang mawala na sa kanya ang lahat, nakita niya sa pabalat ng magazine ang larawan mo na may nakasulat. Pinakamahusay na lalaking negosyante ng taon. Bakit ako ang nawalan ng lahat? Habang ikaw ay lalo pang umaangat. Kapag pinatay kita ay magkakapera ulit ako para sa operasyon. Sa rooftop ng mataas na gusali, ngumiting may inggit ang kapatid at itinulak ka pababa. Habang siya ay nalulunod sa tagumpay, natisod siya at sabay kayong nahulog. Muling pagbukas ng mga mata, bumalik kayo sa araw ng pagpili ng zongzi. Sa pagkakataong ito ay inunahan ng kapatid ang maalat na zongzi. Kuya, ang desperadong buhay bilang palamuti. Ikaw naman ang dapat makaranas nito. Doon mo lang napagtanto na muling nabuhay din ang kapatid. Lumapit sa amin ng kapatid ko ang lola na may hawak na dalawang zongzi. Chuan Yuyu. Ang dalawang zongzi na ito. Ang matamis na zongzi ay magdadala ng kagandahan. Ang maalat na zongzi ay magdadala ng yaman. Ang epekto ay 10 taon lamang. Kayong dalawa, pipiliin ko ang maalat na zongzi. Hindi pa tapos magsalita ang lola. Inunahan na ni Zenryu at kinuha ang maalat na zongzi. Sinubo niya ito ng parang gutom na gutom. Tiningnan mo ang natitirang matamis na zongzi sa mesa ng walang emosyon. Pagkatapos ay kinain mo rin ito. Sa sandaling ito ay sigurado kang muling nabuhay din si Zenryu. Hindi lang si Zenryu ang nagbago. Pati ang lola, malinaw mong naaalala, sa nakaraang buhay ay puno ng lamang ang mukha ng lola habang pinapanood kayong kumain. Ngayon ay nakatingin siya kay Zenryu at napabuntong hininga. Punong-puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Tumingala ang lola at tiningnan ang orasan sa dingding. Alas 5:50 ng hapon. Muli siyang napabuntong hininga at nagpaalala. Yuyu, Chuan, huwag masyadong umasa sa zongzi. Ang landas sa hinaharap ay kailangan ninyong tahakin ng mag-isa para maging matatag. Tumingin ang lola kay Zenryu at taimtim na nagsalita. Huwag ka nang pumili ng maling landas. Hindi kaaway ang kuya mo kundi pamilya. Puno ng pagkainis ang mga mata at kilay ni Zenryu. May nais pang sabihin ng lola sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon ay tumunog ang kampana ng alas 6. Hay sige na lang, bahala na kayo sa sarili ninyo. Panahon na para umalis ang matandang gaya ko. Nilaibat ng lola ang silid ng may panghihinayang. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pinto. Habang tinitingnan mo ang kanyang likurang papalayo, uminit ang iyong mga mata. Lola, tumakbo ka palabas at mahigpit siyang niyakap. Isinandal mo ang ulo sa kanyang balikat at tahimik na umiyak. Mahinang sinabi mo sa kanyang tainga. Lola, maaari bang huwag ka munang umalis? Kikita pa ako ng pera para bilhan ka ng malaking bahay. At dadalhin ka sa mas magandang buhay. Hanggang bata, hinandlos ng lola ang ulo ko. May lungkot sa kanyang tinig. Hindi kailangan ng lola ang malaking bahay. Basta mabuti ang kalagayan mo. Masaya na ako roon. Chuan, mabuti kang bata. Sa hinaharap alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang may makasakit sa iyo. Kahit si Hawhaw, kailangan ng umalis ng lola. Nakatayo ka sa may pintuan. Pinanood mong muling mawala ang lola sa kanto. Ang orasan sa sala ay tumuro sa alas 6 YGS. Gaya ng nakaraang buhay, nakatanggap ka ng tawag mula sa ospital. Kayo po ba si Ginoong Sheng Chuan? Kami po ay mula sa unang ospital ng lungsod Linway. Kinalulungkot naming ipaalam sa inyo. Ang inyong lola na si Ginang Zhang Dahua ay inatake sa puso ngayong hapon. At dinala sa aming ospital para iligtas. Ngunit nabigo ang lahat ng pagsagip. Umanaw siya 10 minuto ang nakalipas. Mangyaring pumunta kayo agad upang kilalanin ang bangkay. Mahinang tumugon ka ng oo. At ibinaba ang telepono. Itinaas mo ang paa at pumasok sa loob. Si Zenryu ay nakayuko at naglalaro ng cellphone. Nang makita niya akong pumasok, napangisi siya. Ano, nakatanggap ka na ba ng balita ng pagkamatay ng matandang babae? Sheng Chuan, ano bang inaasta mo? Naranasan na naman natin ito dati. Ano pa bang dapat ikalungkot? Pumalingaw sa buong silid ang malinaw na tunog ng sampal. Hawak ang pisngi si Zenryu ay nakatitig sa akin na hindi makapaniwala. Sheng Chuan, naglakas loob kang saktan ako. Ikaw talaga ang sinampal ko. Siya ang lola na nagpalaki sa iyo ng buong hirap. Hindi siya patay na matandang babae. Paano mo kayang maging ganyan kalamag ang puso? Ngumiti si Zenryu. Palamig ang puso ko. Hehe, sa nakaraang buhay humingi ako sa iyo ng pera para magpa-opera. Paano mo ako trinato noon? Sino talaga ang walang puso? Sa nakaraang buhay ay naging adik si Zenryu sa plastic surgery. Hindi lang isang beses mo siyang pinigilan. Inakala niyang hinaharangan mo ang pagwapo niya. Nang muli mo siyang makita, nasira na niya ang sarili niyang mukha. Syempre hindi mo siya pinautang. Zenryu, tigilan mo ang pagpapanggap na baliw. Anong nakaraang buhay? Ang sinasabi ko ay tungkol kay Lola. Nagkunwari kang galit. Hindi mo muna maaaring ipaalam na ikaw rin ay muling nabuhay. Pinaikit ni Zenryu ang kanyang mga mata. Sinuri ka niya mula ulo hanggang paa. Hawak ang tiyan ay tumawa siya. Sa wakas ay pinagpala rin ako ng langit kahit minsan. Sheng Chuan, hindi mo alam kung ano ang napalampas mo. Sa buhay na ito ikaw naman ang magiging palamuti. Mahigpit mong kinuyam ang kamao mo hanggang tumunog.
Namula ang mukha mo sa kamulang napigil ang suntukin si Zengayu. Wala nang saysay pang magsalita. Zengayu, pupunta ako sa ospital para kunin ang labi ni Lola. Kung may natitira ka pang kaunting damdamin sa pamilya, sumama ka sa akin. Huwag kang magpatawa. Sino ang may pakialam? Tumayo si Zengayu at pumasok sa kwarto. Isinara niya ang pinto ng malakas. Makalipas ang ilang oras, nakuha mo ang abo ng Lola sa krematoryo. Ang emergency na gamutan at cremation sa ospital ay umabot ng 30,000. Inutang mo ang lahat ng online loans sa mga lehitimong platform. Saka mo lang nabuo ang halaga. Nang makauwi ka ay alas 9 na ng gabi. Bukas ang pinto ng bahay. Wala ring bakas si Zengayu. Magulo ang kwarto ni Lola na parang nilimas. Masama ito. Biglang may masamang pakiramdam sa dibdib mo. Inilapag mo ang urn ng abo ni Lola sa mesa. 2 hakbang lang ay tumakbo ka papasok sa kwarto niya. Gaya ng inaasahan, bukas ang kahon ng pera ni Lola. Nawala ang lahat ng laman nitong cash. Si Zengayu ba ang gumawa nito? Nakunat ang noo mo habang inilabas ang cellphone at tinawagan siya. Sa kabilang linya ay narinig ang boses ni Zengayu na puno ng panunuya. Mahal kong kuya, nagulat ka ba? Halos pinatunayan ng mga salita ni Zengayu ang hinala mo. Ngunit ayaw mo pang sumuko at pinigil ang galit. Huli kang nagtanong, Zengayu, nasaan ka? Ikaw ba ang kumuha ng pera ni Lola? Tama, nasa akin ang pera. Diretsahang umamin si Zengayu. Pagkatapos ay biglang nagbago ang tono. Pero wala akong balak na hatiin ito sa iyo. Medyo natigilan ka. Hindi ka makapaniwala sa kapal ng mukha ng isang tao na maaari palang umabot sa ganitong antas. Zengayu, hindi ka man lang pumunta para makita si Lola sa huli. Ano ang karapatan mong kunin ang pera niya? Kahit mana pa iyon, dapat hati tayo. Kuya, ikaw na rin ang nagsabi na pera iyon ni Lola. Biglang tumaas ang tono ni Zengayu. Halatang maganda ang pakiramdam niya sa sandaling iyon. Ako rin ay apo ni Lola. Bakit hindi ko pwedeng kunin? Ang perang iniwan ni Lola ay 9,000 lahat. Kahit hatiin ay 4,500 lang bawat isa. At kung hindi ko ibigay sa iyo, ano naman? Kung may lakas ka mag-report ka sa pulis. Tingnan natin kung iimbestigahan nila ang wala pang 5,000. Ha. Ang tawa ni Zengayu ay halos pumutok ang iyong eardrum. Sa nakaraang buhay ikaw ang kumain ng maalat na zongzi. Pagkamatay ni Lola, ikaw at si Zengayu ay pinigilan ng matinding lungkot. At sumali sa college entrance exam makalipas ang 1 linggo. Pareho kayong mataas ang nakuha. Ngunit ang perang iniwan ni Lola ay halos hindi sapat kahit sa 1 semestreng matrikula. Nakiusap si Zengayu na huminto ka sa pag-aaral. Ibigay sa kanya ang natitirang pera para siya ang makapagkolehiyo. Sinabi niyang babawi siya sa iyo balang araw. Hindi ka pumayag sa salita, ngunit sa puso mo ay unti-unti kang nag-alinlangan. Hanggang sa mapansin mong si Zengayu ay talagang lalo pang gwapo. Nagkatotoo ang sinabi ni Lola. May halong swerte kang pumasok sa tindahan ng loto para tumaya. Ang resulta ay nakakagulat. Kahit paano ka tumaya ay hindi ka natatalo. Ang kaibahan lang ay mas malaki o mas maliit ang kita. Sa isang hapon ay kumita ka ng ilang 10,000. Mula noon, ikaw ang sumagot sa gastusin ninyong dalawa. Hanggang sa maging sikat na top star si Zengayu. At kayang-kaya na niyang buhayin ang sarili niya. Hindi ko siya kailanman pinagkaaitan. Bakit ganito ang naging kapalit? Zengayu, bakit gusto mo akong tuluyang wasakin? Ngunit hindi ako nangangahas magtanong. Ang galitin siya ngayon ay tiyak na hindi matalinong hakbang. Malapit na ang college entrance exam. Para sa batang galing sa pamilyang tulad ko. Ang exam na ito ay parang ikalawang kapanganakan sa buhay. Hindi maaaring magkamali kahit kaunti. Zengayu, kamambat ang tono ng boses mo. 1 linggo na lang bago ang college entrance exam. Kinuha mo ang lahat ng pera. Paano ako mabubuhay sa mga susunod na araw? Pwede mo bang ibalik muna ang pera? 1,000 lang ang kailangan ko. Gagawa ako ng kasulatan at pagkatapos ng exam ay agad akong maghahanap ng part-time. Siguradong ibabalik ko sa iyo ang perang ito. Mahigpit mong hawak ang telepono. Biglang tumawa si Zengayu. Kuya, gusto mo bang hulaan kung bakit ko kinuha ang lahat ng pera? Hehe, kung wala kang pera maghanap ka ng kasama. Gwapo ang kuya, tiyak na may merkado ka. Kung wala kang koneksyon maaari kitang ipakilala. Hindi pa tapos magsalita si Zengayu ay naputol na ang tawag. Walang pakialam niyang itinapon ang cellphone sa tabi. Habang tumatawa ay tumulo ang luha sa gilid ng mata. Kuya, ano kaya ang pipiliin mo? College entrance exam o dignidad? Palagi mo akong minamaliit. Gusto kong makita kapag ikaw na ang kailangang pumili. Isasakripisyo mo rin ba ang sarili mo tulad ko? Tandang kuya, magsisimula na ngayon ang landas ng pagbagsak mo. Maaga kinabukasan, dumating ka sa oras sa harap ng gate ng paaralan. Matagal nang naghihintay doon si Zengayu. Kuya, dumating ka pa rin pala. Ano, may pera ka pa ba? Hindi siya kumukurap na nakatitig sa iyo. Gustong makakita ng kahit kaunting palatandaan. Hindi mo na malayang hinawakan mo ang bulsa ng uniforme. Nasa loob ang huli mong 10 piso. Zengayu, ayokong makita ka na muli. Sana ay lumayo ka rin sa akin. Tinulak mo si Zengayu, at pagkatapos ay pumasok sa loob ng campus. 1 linggo na lang bago ang college entrance exam. Ngunit ang alaala mo ngayon ay ikaw pagkalipas ng 12 taon. Halos nakalimutan mo na ang karamihan ng kaalaman sa high school. Ang tanging bentahe mo ay matematika at Ingles. Sa nakaraang buhay ay palagi kang nagtatrabaho sa larangan ng datos. Kaya hindi napabayan ang matematika. Para palawakin ang negosyo sa ibang bansa, umabot ang Ingles mo sa antas na parang sariling wika. Ang pisika sa high school ay tungkol lang sa puwersa, magnetismo at bilis. Kabisaduhin lang ang mga formula. Mag-practice ng ilang set ng tanong at idagdag ang sariling tala. Dapat ay makakuha ka ng katanggap-tanggap na marka. Ang pinakamahirap ay ang Filipino chemistry at biology.
Walang mga formula na pwedeng gamitin. Kung puro kabisado lang ay hindi mo alam kung sapat ang oras. Habang papalapit ang exam, hindi na nagtuturo ng bagong aralin ang mga guro. Lahat ay seryosong nagre-repaso. Oras ng tanghalian. Hawak mo ang meal card na may natitirang 60 sentimos. Isang tinapay lang ang nabili mo sa kantina. Ayon sa kalkulasyon mo, may natitira pang isang mangkok ng bigas sa bahay. Pwede kang magluto at magbaon papunta sa paaralan. Sapat iyon para tumagal ng 2 araw. Ang natitirang 10 piso ay pambili ng 2 tinapay bawat araw. Halos sapat para makaraos hanggang matapos ang exam. Basta makalampas lang sa exam, maraming paraan para kumita. Bumalik ka sa silid-aralan, dala ang tinapay. Isang lagok ng malamig na tubig. Isang kagat ng tinapay. Kumakain habang nagre-repaso. Nakatutok ang atensyon sa mga libro. Hindi mo napansin ang likurang pinto ng silid-aralan. May aninong tahimik na lumitaw. Nakatayo si Zinryo sa likod na pinto at nakatitig sa iyo. Punong-puno ng puot ang kanyang mga mata. Xingchuan, akala mo ba basta makaraos ka sa mga araw na ito ay ayos na? Huwag mong asahang makakalusot ka ng malinis. Ipinapangako ko na hihilahin kita pababa sa putikan. Mahaba pa ang panahon sa hinaharap. Pagkatapos ng klase naglakad ka ng 2 oras pa uwi. Pagdating mo ay naghihintay na sa bahay ang may-ari. Nang makita ka niya ay agad siyang tumayo. Xingchuan, sa wakas ay bumalik ka rin. Panahon na bang bayaran ang renta ngayong buwan? Ngumiting pilit ang may-ari at iniabot ang kamay. Bumalik ang mga alaala na parang alon. Sa loob ng 12 taon si Lola ang sumuporta sa lahat. Buwan-buwan ay kailangang magbayad ng renta sa squatter na lugar. Nakalimutan ko pala ito. Saan ako kukuha ng pera ngayon? Nautal ka at halatang nahihiya. Nang makita ito ay tuluyang kumunat ang mukha ng may-ari. Kung hindi ka makabayad ng renta, lumipat ka na ngayon din. Ibakanti mo ang bahay para maiparenta ko sa iba. Malapit na ang exam, saan ako lilipat? Parang kidlat sa malinaw na araw ang mga salitang iyon. Ate, maaari bang bigyan ako ng ilang araw? Pagkatapos ng exam maghahanap ako ng part-time. Iyak na babayaran ko ang renta. Halos nagmamakaawa na ang tono mo. Mariing tumanggi ang may-ari. Hindi paano kung hindi mo mabayaran. Nangangako akong mababayaran ko. O hintayin ninyo munang makahanap ng bagong uupa. Saka na lang ako lilipat, maaari ba? Nainip ang may-ari at kumaway na parang nagpapalayas ng langaw. Huwag ka nang magsalita, umalis ka na. May nahanap na akong bagong uupa. Mag-impake ka na ngayon. Kailangan mong umalis ngayong araw. Pero ate, ngayong araw palang matatapos ang kontrata. Paanong agad itong naiparenta? Halatang nagsisinungaling ang may-ari. Ngunit napilitan kang paulit-ulit na magmakaawa. Hindi mo na malayang sumakit ang dibdib mo. Ilang taon na mula nang huli kang yumuko dahil sa pera. Hindi pa humuhupa ang lungkot nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakasandal si Zinryo sa pintuan at nakangiting nakatingin sa iyo. Kuya, hindi ka niloko ng may-ari. Talagang may nahanap na siyang bagong uupa. Nagbayad ako ng 10 beses na renta. Hindi mo na kayang ilabas ang halagang iyon ngayon. Nakangiting mayabang si Zinryo habang nakatingin sa iyo. Si Zinryo na naman pala. Pagod kang napapikit at tinanong ang matagal mo nang gustong itanong. Zinryo, saan ba talaga kita nagawang saktan? Para gawin mo ang lahat upang tuluyan akong wasakin. Ayaw ko lang makita ang itsura mong iyan. Sa nakaraang buhay hiniling kong pandohan mo ako. Pero pinilit mo akong magsimula bilang extra para hasain ang arte. Biglang naging emosyonal ang mukha ni Zinryo. Bakit ang iba kahit walang galing ay pwede? Bakit ikaw maraming pera pero ako pinagsimula sa wala? Pinilit mo akong mag-pay one. Sinira mo ako. Kaya sisirain din kita para maging patas. Nang marinig mo ang sinabi niya, sa wakas ay nakaramdam ka ng ginhawa. Bumalik ang katahimikan sa iyong mga mata. Isa lang pala siyang walang utang na loob. Paano ko pa naisip na ako ang may kasalanan? Na talagang may nagawa akong masama sa kanya. Anong direktor? Ano ang pinagsasabi mo? Nagkunwari kang naguguluhan. Ngunit tuluyang gumuho si Zinryo at mahigpit kang hinawakan. Mahigpit ang kapit ng kanyang palad. Xingchuan, sana may alaala ka ng nakaraang buhay. Para sa panahong wala ka ng kahit ano. Mas lalo kang masasaktan. Baliw ka na talaga. Inalis mo ang kamay ni Zinryo. At kusa kang nagsimulang mag-impake. Lilipat lang naman ang bahay, gagawin ko na. Kailangan pa bang magkunwaring baliw? Ang dala mong gamit ay ilang uniforme at ilang pang-araw-araw lang. Wala ring gaanong dapat ayusin. Binuhat mo ang abo ni Lola. Bago tuluyang lumabas, tiningnan mo sa huling pagkakataon ang dating tahanan. At tumalikod papasok sa dilim ng gabi. Sandaling hindi mo alam kung saan pupunta. Hinalungkat mo ang listahan ng contacts sa cellphone. Sa huli ay tumigil ang tingin mo sa pangalan ng advisor. Matagal kang nag-alinlangan bago tuluyang tinawagan siya. Mama ko po si Xingchuan. Pwede po ba ninyo akong tulungan? Mula noon ay hindi ka na muling pumasok sa paaralan. Sinabi ng advisor na naghanap si Zinryo at nagtanong tungkol sa iyo. Ang sinabi lang niya ay nag-leave ka at walang ibang detalye. Hanggang matapos ang exam ay hindi mo na muling nakita si Zinryo. Matapos ang huling subject, lumabas ka ng exam room na may maluwag na paghinga. Kinabukasan matapos ang exam, isang litrato ng pinakamagandang examinee ang kumalat sa internet. Sa litrato ay nakaharap ka sa camera na may banayad ng ngiti. Ngunit kumikislap ang mga mata. Hindi nagtagal, sunod-sunod na tumawag si Zinryo. Malinaw na tuluyan siyang bumigay nang makita ang litrato. Noong nakaraang buhay siya ang sentro ng paghanga ng lahat. Mas masakit pa ito kaysa patayin siya. Ngumiti ka at tuluyang pinutol ang SIM card. Para sa isang negosyante, ang atensyon ng publiko ay pwedeng gawing pera. Habang sikat pa ang titulong pinakamagandang examinee. Plano mong bumuo ng imahe ng gwapong top student. Gamit ang livestream para masolusyonan ang matrikula sa kolehiyo. At pati ang perang inutang mo sa advisor. Ngunit ang mahalaga ay ang laman ng livestream.
Hindi pwedeng basta lang manghingi ng pera. Nang walang ginagawang makabuluhan, mabilis kang nakaisip ng paraan. Live na remedial. Live remedial ng gwapong top student. Basta may laman at may saysay ang content ko. Hindi rin ito maituturing na panlalamang. Gagawin agad kapag napag-isipan. Muli kang nagbabad sa mga libro para ayusin ang live content. Pagkatapos ng 15 araw lalabas ang resulta saka pwedeng mag-live. Sa isang iglap dumating ang araw ng resulta. Umiikot pa rin ang load and screen ng score sa cellphone mo. Tumawag na ang advisor mo. Estudyanteng Xingchuan, binabati kita, ikaw ang provincial top scorer ngayong taon. Nadulas sa kamay mo ang cellphone. Ang 200 pisong cellphone ay agad nabasag. Nang makabawi ka mula sa matinding saya, narinig mo sa linya ang nag-aalalang boses ng advisor. Estudyanteng Xingchuan, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, ma'am. Nadulas lang ang hawak ko sa cellphone. Salamat po, ma'am. Mabuti naman, estudyanteng Xingchuan. Tungkol sa pagpili ng universidad. Kung may tanong ka pwede kang lumapit anumang oras. Nais ka naming mabigyan ng maayos na landas sa hinaharap. Biglang sumulpot sa isip mo ang maamong mukha ng advisor na inaayos ang salamin. Hindi mo napigil ang maluha, kung hindi dahil sa tulong ng advisor. Hindi ko alam kung ano ang sinapit ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, hindi mo sinasadyang magkwenta sa isip. Taon-taon may 200,000 subsidy ang probinsya para sa top scorer. Mayroon ding bawas sa matrikula ang mga paaralan. Napadako ang tingin mo sa handang live notes. Medyo nag-alinlangan ka, mag-live pa ba o hindi? Sige, mag-live na pinaghandaan na rin ng kalahating buwan. Sayang kung hindi ibabahagi ang mga buod. Pagsapit ng gabi nag-live ka sa oras. Mas epektibo ang titulong gwapong top scorer kaysa karaniwang top student. 10 minuto pa lang ang live ay lumampas na sa 10,000 ang nanonood. Magaan at pala kaibigan ng atmosfera ng mga komento. Halos puro papuri ang laman. Ang gwapo naman ng batang ito. Ikaw sa itaas puro gwapo lang ang napansin. Sinasabi ko sa iyo, ito ang top scorer sa science ng aming probinsya. Diyos ko, aling bintana ba ang isinara mo sa kanya? Saan ba dapat magdasal para magkaanak ng ganitong klaseng anak? Sama ako +1. Sama rin ako +1,000. Nahihiya kang kinagat ang labi mo. Magandang gabi, ako si Xingchuan. Magla-live ako araw-araw sa loob ng 1 buwan. Bahagi sa inyo ang aking mga paraan at teknik sa pag-aaral. At pati ang buod ng mahahalagang exam points. Hindi nagbago ang ngiti mo. Hindi ka naapektuhan ni Zengayo at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa iba. Matapos masagot ang lahat ng tanong. Truak kay XUT fa ako CNBNGC Baudam Moy TH Jow Chosi. Salamat sa inyong pasensya sa pakikinig. Salamat sa inyong pasensya sa pakikinig. La NGUIS dong mafap TNC ng man NHT, mafap bokliet. La NGUIS dong mafap TNC ng man NHT, mafap bokliet. La NGUIS dong mafap TNC ng man NHT, mafap bokliet. La NGUIS dong mafap TNC ng man NHT, mafap bokliet. La NGUIS dong mafap TNC ng man NHT, mafap bokliet. Kuanin ko nguwa uy di doan kuwa namchin. Kuanin ko nguwa uy di doan kuwa namchin. Kuanin ko nguwa uy di doan kuwa namchin. Nan la biet benda jay don si UI. Nan la biet benda jay don si UI. Nong ako chilik mat da non radi ay fuong lahong matok. Nong ako chilik mat da non radi ay fuong lahong matok. Nong ako chilik mat da non radi ay fuong lahong matok. VVPHN lon di la NHNG chuan GIS dong mafap. VVPHN lon di la NHNG chuan GIS dong mafap. Megumin NGH izong kong bat DUPHN kik. Nong NDGTIP Fiosot NATNGTZU. Nong NDGTIP Fiosot NATNGTZU. Nong NDGTIP Fiosot NATNGTZU. Nong NDGTIP Fiosot NATNGTZU. Hoara si bedahay ngay RUI chua anji. Hoara si bedahay ngay RUI chua anji. Namchin vuan owi so THMIC ancom. Namchin vuan owi so THMIC ancom. Di saw bien kan kong sosan mo bami SA. Di saw bien kan kong sosan mo bami SA. Di saw bien kan kong sosan mo bami SA. Numat bitwang te CHA trilun. Numat bitwang te CHA trilun. Saw sili BNUT lunda. Saw sili BNUT lunda. Nong megumin lay nowi daila daw ko di apche mafap man mi. Nong megumin lay nowi daila daw ko di apche mafap man mi. Nong megumin lay nowi daila daw ko di apche mafap man mi. Mokay paura semang dentay hotelon cho the joy. Mokay paura semang dentay hotelon cho the joy. Mokay paura semang dentay hotelon cho the joy. Ganong ako danao Kong Kong NUT try kok TC nai. Ganong ako danao Kong Kong NUT try kok TC nai. Zindong kiyobit mat kuwati. Zindong kiyobit mat kuwati. Tao kwa mati. Tao kwa mati. Hantoan CHNG dindang G denhan TUNGNTHN. So kaysa non NGH nip kuwa di ay fuong latay mafapsu. Hantoan CHNG dindang G denhan TUNGNTHN. Hantoan CHNG dindang G denhan TUNGNTHN. Namchin CUI sinang Kong Dong White Cho si Gian Opdoy. Namchin CUI sinang Kong Dong White Cho si Gian Opdoy. Namchin CUI sinang Kong Dong White Cho si Gian Opdoy. Namchin CUI sinang Kong Dong White Cho si Gian Opdoy. Ngay, saw MYNGUI lay rango aoy wongda.
Ngay, sao MYNGUI lay rango aoy hongda. NTHI gian nim chu ko daoy.